Ito guys, may gagawin na naman tayo. Dalawa yung package na to pinadala sa atin. Ito yung Poco X3 at saka ito naman yung isa. Xiaomi Note 10, Xiaomi 11 Lite 5G. Galing kay Boss Alberto Girangco. Sir, ito na yung unit nyo. Shoutout sa inyo, sir. So, I hope na makita ninyo pag ginagawa na natin yung unit nyo. Ang gagawin natin ay check muna natin yung unit kung okay ba yung reading ng CPU nya. Medyo makapal yung pangdikit na ginamit nila dito, kaya medyo matigas. Ayan. Titingnan natin ngayon guys kung magagawa ba natin yung ganitong sakit. Ang unit na to ay deadboot. So, titest natin kung ano yung kalalabasan. Titingnan natin kung mapapagana ba natin. Ang unit na to ay hindi pa nagalaw, pero baklas na yung likod niya. Pinalitan na yung back housing. So, titest natin kung normal, 200. Ayan, ulit lang tayo. 235. Ayan. Overheated yung CPU, pero susubukan natin kung mapapagana natin. Bali, dalawa yung gagawin natin dito guys. Isang Poco X3 at saka isang Xiaomi 11 Lite 5G. Ito yung ginagawa natin, yung Xiaomi 11 Lite 5G. So, dito ay i-re-reball natin yung CPU. Ang Poco X3, hindi ko na kukuhaan ng video. Ito lang yung Xiaomi 11 Lite 5G. Yung kukuhaan natin ng video kung paano natin gagawin. Ayan guys. Tinatanggal muna natin yung mga gilid-gilid para mabilis natin maangat yung CPU. So, pinaka-importante ito guys na matanggal yung mga glue sa gilid. Kasi pag hindi natin tinanggal, mahihirapan tayo bakbakin yung CPU. Ayan. Gagamit tayo ngayon ng 350. Tapos 23 na init ay hangin. Ang style natin dito guys, wag natin biglain yung yung CPU pag-angat, sabayan lang natin siya. Ayan. Para maganda yung pagkaribol ay pagkabunot. So walang nagkulang na paa. Kompleto lahat. Ayan. Maganda yung pagkabunot natin. Walang naiwang glue. So minsan kasi pag nabigla natin guys, na napuwersa natin ng angat, maraming glue na naiiwan. So ito ay walang glue na iwan, kaunti lang. Kaya mabilis natin to linisin. Ayan. Ayan, napakabilis natin nalinis kasi kaunti lang yung glue na naiwan. So yun ang kagandahan guys, basta maganda yung pagka init talaga, pantay yung init, ang glue sumasama doon sa CPU pag tinanggal natin. So yung dito ang natitira na lang sa board ay yung mga lid. Pero mas importante pa rin guys yung nililinis talaga na mabuti bago natin ilapag yung CPU. So ang technique natin dito guys, hindi tayo pwede mag-revolve dito ng tatlong patong. So, ito may share ko sa inyo kasi ang dami ko na experience sa ganitong unit. Mabubuhay lang talaga siya pag ang gamit mo ay manipis na pagkaribol. So, dalawang patong. Yung dalawang patong, ang ginagawa natin ay nininipisan pa. So, dalawang patong tong ginawa natin dito para maganda yung pagkaka-rebol. Sukat-sukat talaga. Pareho ang laki, parehong sukat, pareho haba. Para mabilis natin ma-power on yung unit. Kasi pag makapal ito guys, yung pagka-rebol, makapal, mahirap ma-power on. So,
kadalasan patay pa rin siya. So ito yung ginagawa natin ay manipis para maganda yung pagkakalapat. Mabilis siya kumapit. Kasi pag makapal, mahirap kumapit yung lid. Kaya ang technique natin dito, manipis lang. Ayan, nagpatong na tayo. Isa pa. Uulit pa tayo ng isa. Saka natin lilinisin. Bali mangyari, 2 patong ang gagawin natin dito. Ayan, nilagyan ko muna ng flux para kapit na kapit doon sa board, ay sa CPU. Nagkaroon ng contact doon sa CPU. Ulitin natin to guys, dadagdagan natin. Ayan. Dinagdagan natin ng lid para medyo magpantay lang. Kasi yung ibang butas walang laman, para magpantay lang siya. Ayan, ulit na naman. Ayan, pantay na siya guys. Kanina hindi siya pantay-pantay. So mas importante talaga yung pag ganitong reball na alam natin na magiging lapat na lapat. Ayan. Kaunti lang ilalagay natin flux para mabilis natin mapakapit din. At hindi gumagalaw yung CPU kung saang direksyon mo lang siya nilapag, doon lang talaga siya. Yun yung procedure na ginagawa natin. Ayan, kaunting-kaunti lang. Saka natin ilalapag yung CPU. So, papatong lang natin yung CPU guys. Kung saan yung guhit, dun lang. Tapos, bibitawan na natin. Pag nabitawan na yan, huwag mo nang galawin. Automatic nakakapit na yan. Yan, ganyan na. Tapos, hot area na lang natin. Yan. Antayin natin mamaya na lumambot. Saka natin iwanan. Tapos, papalamigin natin. Ganun lang ang procedure na ginagawa natin dito. Xiaomi 11 Lite 5G deadboot. So, susubukan natin kung mapapagana natin. Bali, 2 yung nagpagawa nito. Isang tao lang pero 2 cellphone. Kay Boss Alberto, shout out sa inyo sir. I hope na makita ninyo tong ginagawa natin yung unit nyo. So kung bago ka man guys dito sa channel ko, I hope na wag mo niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan, ang ginagawa natin ay deadboot. Tatry lang natin kung mapapagana natin. Yung isang Poco X3 guys, hindi ko nakukuhaan ng video. Pero papakita ko na lang mamaya sa dulo ng video natin. Papakita ko na lang sa inyo kasi una na nating nagawa yun kanina. Ito lang yung binuo ko yung video. Pero yung Poco X3, hindi na natin kinuhaan ng whole process kung paano ginagawa. So mamaya papakita ko sa dulo ng video natin kung good na ba yung Poco X3 Pro. Yan. Okay na. Palamigin lang natin ng kaunti. Tapos titest na natin. Medyo matagal ang procedure ng ganito guys kasi kailangan talagang perfect yung pagkakaribol bago natin ilapag. So pinaka-importante talaga yan. Pinapalamig muna natin yung CPU niya guys para hindi mapuwersa. Kasi pag mainit pa, minsan naaalog yan. Kailangan mapalamig muna ng gusto bago natin ibalik sa frame para sigurado tayo na maayos yung pagkalapat. Kasi pag ginalaw ka agad natin, minsan, pag nagagalaw siya, ang nangyayari, hindi na gumagana ng maayos. Minsan hindi na nagpa-function. So, mas lamang pa rin yung ganito guys na matitest natin. Ayan. Titignan natin kung mag-o-okay na. Pwede na to guys. Malamig na to. Test na natin. Ayan. Medyo mahaba yung pagpapalamig natin guys kasi hindi natin pwedeng puwersahin. Pag mangyari binigla kagad natin ang tanggal. Pag mainit pa yung CPU minsan hindi na nawawala dun sa connection. So
kailangan mapalamig natin ng gusto bago natin i-test. Ayan, titingnan natin kung okay na ba. I hope na gumana. Ayan, test natin sa charging. Ayan, nag-power. Gumana yung power. Kanina patay po ito. So, power on natin. Ayan. May power na siya. Yun lang, may password. Hindi natin ma-open. May password to guys. So, papakita ko sa inyo guys yung isa na ano natin. Poco X3 Pro. Ayan, okay na ito guys. Napagana na natin. Okay na to. So, assemble na lang. Tapos, balik natin yung mga tornilyo. Ayan. At least naggumana siya guys. Yun lang yung ginawa natin. Nag-reball lang tayo ng CPU. At itong papakita ko sa sunod guys. Tatakpan muna natin to. So, papakita natin sa may-ari kung gawa na yung isa. Bali, dalawa yung pinagawa niya sa atin. Isang Poco X3 Pro at saka Xiaomi 11 Lite 5G. Lahat yan puro deadbot. So, hindi lang natin mabuksan to dahil may password. Ayan, may password siya guys. Ito guys yung isa natin. Poco X3. Ito. Ayan. Napalamig na rin natin to. Kaya sasalpak na natin. Lahat yan puro CPU ang error. Deadbot. Ayan. Ayos na. So, I hope na makita ni Bossing. Boss Alberto, sir. Okay na yung unit nyo. I hope na makita ninyo. Ayan. Gumagana na rin. So, working siya. And thank you. See you in the next video ulit guys. Maraming salamat. I hope na makatulong yung mga ganitong procedure na ginagawa natin. Puro rebolling CPU lang to guys. Ayan, Boss Alberto sir. Thank you. Sa ulitin again.